Yang bumili yung mga kalalakihan niya. Di ba? Alam mo, itong Mag-abot ka talagang. Ayaw pa eh. Sa Pilipinas. This topic will go on forever. Pwede bang gumamit ng condom o hindi? Sa Pero isang yun, kasi Catholic choice country ka. Yes, tulad ng that's sa atin. Pero dapat yung mga taga-Ayala, alam mo, tingnan nyo yung gilid nyo, daming mga bata nun. Oo, yun na yun. Bigyan niyo sila. So, hindi sila ang target market nyo dahil hindi mo kasi May mga proyekto sila talaga tumutulong din doon sa doon sa gilid. At ito naman kasunod naman ng Dominguez Brothers. Kinasuhan na rin ang dating aktres at kinakasama umano ni Raymond Dominguez na si Katrina Paula. Sinampahan siya ng carnapping with homicide sa Piskalya ng Quezon City. Inuugnay si Paula sa carnapping dahil sa condominium kung saan siya nakatira. Nakuha ng mga pulis ang ilang sasakyang kinarnap umano ng Dominguez Group. Bukod kay Paula, kinasuhan na rin ang umano'y gunman ng Dominguez Group na si Rolando Tablan at isa pang alias Joel. Samantala, dumalo naman kahapon ang magkapatid na Raymond at Roger Dominguez sa preliminary investigation sa kasong carnapping with murder na isinampa ng pamilya ni Emerson Lozano. Nagain din sila ng counter affidavit bilang sagot sa pag-ugnay sa kanila sa pagpatay kay Emerson. Hirap ang kausap niya si Katrina eh. Bakit? Diba, ba't dumadalaw ka kay Raymond? Una, naging magkaibigan daw sila. Kaibigan. Talagang matalik na magkaibigan yan. Tapos, nalaman natin kay Alfred, at kinumpirma na rin ito. May anak pala sa kanya si Raymond. Kaibigan lang. Matalik nga talaga. Matalik, no? Matalik na kaibigan. Kasi una nagkakilala yan sa Bulacan, Provincial Jail. Kaya may picture si Alfred Benjola. Na nandun si Katrina, magkatabi sila ni Raymond Dominguez. Pero baka makatulong din, no? Kasi kung magiging naman siya, witness, pero hindi, ang maka ng anak ko eh. Di ba? Parang hirap din nun. Pero titignan mo, parang least guilty siya dun sa grupong yun eh. Dahil di naman siya sumasama sa operation. Eh nagkataon dun sa kondo, kung saan nandun yung mga sasakyan, nandun din siya. Kaya yun. Samantala, balitang sports naman tayo at tuloy-tuloy pong ensayo ng Philippine Azkals football team sa Baguio City. Pero kahapon, ibang kasama nila sa practice. Hindi mga bigating football player, kundi mga cute na chikiting. Sila po ang mga maswerteng estudyante na nakasama sa football clinic ng Azkals. Kabilang sa mga tinuro sa kanila ang tamang warm-up o paghahanda para sa football at ang tamang pagpapagalaw ng bola at pagsipa nito. Kasunod niya nagkaroon ng autograph signing ang Azkals na muli na namang pinilahan. Sa mga nakamiss nito, don't worry dahil may meet and greet po sila ngayong umaga. Sakto sa kasagsagan ng Panagbenga Festival sa isang mall sa Baguio City. Go Azkals! Kailan sila mag-meet and greet sa Manila? Kailangan natin ng autograph. Alam mo, kagulo yan. Hindi, pero sobrang Kami ni Drew, kaya namin Guwapo kasi. mag-basic football. Hindi nakakatuwa, di ba? Pero mo nakikita mo lang yan sa ibang bansa. Yes, yes. Diba? Ng football superstars. Football superstars. I mean, actually, even basketball superstars sa atin. Yes. Parang iba na. Dati, I guess. Pero ngayon, parang iba na yan. Yes. Azkals, man. Football. They deserve it. They deserve it. Super. I mean, Pero Azkals pa rin sila kahit wala yung mga young husband, Kasi the Filipinos have had a great football team from the South. Pero dahil dito may mga halo-halo na rin tayo, dumami na yung mga, mga Azkals pa rin kahit Yung kalibdong, yun, pure Filipino yun. Di ba? Naka-go yun the last time. Magaling din pero yun. it helps the people to support the team because of the guwapo faces din. Endorsers na sila. Bonus yun eh. Mga endorsers na yung, ewan ko, 5 bang sinasabing guwapo. Kahit hindi sila football fans di ba? Oo nga, yun kahit hindi football. Even Manny Ano Pacquiao, na. kahit hindi boxing Bukod fans. sa karangalan, made na sila kasi mga nanliligaw na ng artista yan. Kanya-kanyang crush na sila. On Twitter, Sabi na ba ang date? Hindi pa rin. Wala pa rin eh. Wala pa rin. Okay. At ito pa isang proudly Pinoy na balita, pasok po sa top 24 ng American Idol ang isang contestant na may dugong Pinoy. Siya ay si Clint June Gamboa. Nasa huling episode kahapon ay inanunsyong pasok sa next elimination round ng AI. Kontrobersyal na itong si Clint dahil pinaalis niya ang isa niyang kagrupo sa Hollywood round. Pero nangibabaw pa rin ang galing niya sa pagkanta, kaya yes, ang hatol sa kanya ng judges. At talaga namang Pinoy na Pinoy ito dahil bago siya makapasok sa AI, 2-time karaoke champion siya sa Southern California. Ang next nating dapat abangan ay kung makakapasok din sa top 24 ang Pinay na si Tia Mejia. Mamayang gabi po yan sa Q Channel 11. May kahihinat lang din pala ang karaoke, no?
Oo naman, Rhea. Tayo ang Reyna. Dito sa Pilipinas, Huwag ka na sobrang masuluko. kaos na natin mo eh. Kaya mo yan. Lagay mo yan. Practice lang yan. Dagdagan mo lang yung echos. Wala mo Projection lang. Yung echo. Hindi, pero alam mo, Yung napanood echo. ko, yung pinatalsik nila yung ano, bata? yung bata si JR. ba yun? 15-year-old boy, yeah. Maiinis ka talaga sa kanila. Tapos syempre, Pinoy pa, diba? Pati Sino yung mga ginawa judge? yun. Yung group niya. Yung Ay, yung group. ni Cliff. Parang Survivor meets American Idol. Okay. Ito Okay. naman, may aksidente Not sa very Amerika at 31 sasakyan ang nagkarambola sa isang highway sa Missouri. Ang kasada kasi ito, nabalot lang ng snow at niebe kundi yelo na. Ayun. Dahil sa dulas, maraming sasakyan ang nagsidaos-dos at nagsalpukan sa isa't isa. Ang ilan nga bumaliktad pa. Inabot pa ng 5 oras bago tuluyan na alis ang mga sasakyan nagbanggaan. Isa ang kritikal at 20 ang sugatan dahil sa aksidente. Ang yelo ay nabuo dahil sa pag-ulan sa gitna ng sobrang lamig ng panahon doon. Pero mo, bago mo makita yung pagpreno mo, abot ka pa rin. Abot ka. Di ba? Wala Tulas. namang early warning, ano. Kaya hindi talaga kakapit yung... Ay, grabe. Wala naman nasaktan, no? Puro ano. Wala namang may isang malubha lang. Malubha, wow. Dapat sinusundan nila yung 60 kilometers per hour ng Commonwealth. Kaso miles nga sila yun. Sa bilis talaga eh. Samantala, mabibilib naman kayo sa isang surveillance robot na develop sa Amerika na kaya raw maka-detect ng paghinga o breathing. Small but terrible nga itong robot na ito dahil kaya nitong malaman kung may humihinga sa kabila ng isang sementong pader. Kapag humihinga kasi tayo, lumilika tayo ng radio waves. Hindi natin yan nakikita pero nadidetect ng robot na ito. Una itong dinevelop para magamit ng US Army sa mga surveillance missions nila. Pero ayon sa mga lumikha nito, posible raw itong magamit sa mga rescue operation para matunton ang kinaroroonan ng mga na-trap na biktima ng lindol gaya na nangyari sa New Zealand. Diyan ako bibili sa mga rescuer natin. Alam nila kung humihinga ka pa. Oh, di ba? Pulso dito, pulso dito. Yung didikil mo pa yung tenga sa ilong, alam nila. Ito behind the Ito wall. kaya lang ito. Sa wall talaga. Behind the wall. Oh. Okay, narito na ang hirit panahon ni Laban Yuber, love. Mga tuta. Maraming salamat, Igan. Ako, good news para po doon sa ating mga aten dito sa pagdiriwang ng ating 25th anniversary ng EDSA, mga kapuso. Ayon po sa Pag-asa, good weather daw po tayo dito sa Metro Manila. Pero doon po sa may bandang Davao City, meron pong namataan na shallow low pressure area. 900 kilometer east po yan sa Davao City. At may nakabuntot din pong LPA, dyan po sa shallow low pressure area, pero nasa labas pa naman po yan ng ating bansa. Medyo inaantabayanan po yan ng Pag-asa dahil posible namang maging bagyo po yan, posible naman pong hindi. Okay, kaya naman po ang Visayas at Mindanao, makakaranas po ng madalas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang Metro Manila naman po at natitirang bahagi ng Pilipinas, bahagya naman po magkakaroon ng maulap na kalangitan na may pulupulong mahinang pag-uulan. Ang ating pong sunrise 6:16 ng umaga at ang ating pong sunset ay 6:03 mamayang gabi. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Yan nga! Alright mga puso, fun Friday! Kaya ang mga pinaka-excited dyan ay yung mga may planong mag-out of town ngayong weekend. Oh, yes. Exciting yun! Oh guys, let's go Baguio na! At namumulaklak na doon ang kanilang napakabangong kapistahan ng bonggang-bonggang Panagbenga Flower Festival. At naroon na nga na ikisaya ang ilang resident ang ating resident na kwatsera na si Monica. On! Yeah, kasama niya ating gwapong-gwapong kapuso reporter na si Mark Zambrano. Happy Fiesta, Baguio City! Yes! I smell flowers. 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 Happy morning, Baguio City! Happy morning, guys! Sa studio sa ating mga kapuso at syempre sa gwapo-gwapo kapuso nga natin na si Mark. Good morning!
Grabe, kahit napakalamig ng panahon dito sa Baguio, hindi pa rin nahihinto, tuloy-tuloy pa rin ang ating pakikisaya dahil nga ngayon pa lang, nandito na tayo para nga makijoin sa kanilang celebration ng Panabanga Festival. Lalo na nung Sunday pa ako nandito, Monica. Talagang Exactly. nag-enjoy ako saka yung nakasama ko sa Baguio City. Ay, naku. Yung Philippine Ascals, mamaya papakita natin more on that. Lagi nga kita pinapanood doon and lagi ako naiinggit every time pinapanood kita. Pero bukod sa ating dalawa, Mark, meron pa tayo of course kasama na nauna pa sa atin na maggala dito sa Baguio. Akalain nyo ba na ang isang puppet pala ay kayang lumibot sa Benguet? Oo, itong si Arn actually pumunta sa La Trinidad Benguet para puntahan nga yung bagsakan ng mga gulay dahil mamaya mga kapuso, abangan nyo to, meron tayong live cooking na gagawin gamit of course ang fresh na mga vegetables dito sa Baguio kasama ang isang local chef. At yung kanina sinabi mo about the Ascals, ano mo ba? Siyempre, mamaya marami pa kaming ihatid sa inyo mga kapuso dahil ihatid namin sa inyo yung exclusive interview namin ni Arn ng pambansang puppet ng bayan sa ating favorite football team, ang national team ng Pilipinas, ang Philippine Ascals. Dito mo makikita, Monica, ang isang puppet na nag-i-interview ng sports icon. Yun nga eh! Grabe ka, Arn, dinaig mo pa ako. Ako na lang yata ang walang personal encounter sa mga Ascals. So, dapat mamaya mamit ko na sila. Anyway mga kapuso, bongga talaga ang ating umaga ngayon. Dahil ngayon pa nga lang nakikisaya na tayo dito sa Baguio City para sa kanilang Panabanga Festival. Kaya tutok lang mga kapuso. Balik muna sa inyo guys! Okay, ingat yung kaibigan natin, no? Kaibigan Totong, delikado yung posisyon niya. Kung sana maihi yung kabayo. Kaya magsaya sa ating back-to-back celebration. Sana nag-iisip naman, no? Sa Baguio sa EDSA, yan, dalawa po yan. Sa inyong paborito ring barkadahan, may celebration din kami rito. Dito lamang sa Unahin! Pag nakita namin Totong na Wow! Ang galing mo sa art! What's your name? My name is Mariari Gina Cristina Jenny Gailmanyo Pili. Ang galing mo mag-dance? What's your name? Mariari Gina Cristina Jenny Gailmanyo Pili. All-around galing ang Batang Nutrilin with the right amount of vitamins and minerals para sa stansya'y di bitin. Ang galing mo sa puzzle.